representing the light. Ha? So, nagiliglig ang mukha ni Moses. Si Jesus naman, sa Matthew 17:1-3, nang siya nakita ni Pedro ni Juan de Santiago, na siya umakyat at nagbago ang kanyang mukha. Ang tawag nito ay transfiguration. Na para nakita ni tatlo. Pero si Moses at si Elias, ang kamukha, sabi daw kakilala nila. Kaya mga kapatid, nagbagong mukha. Sabi ni Pedro, gagawa tayo dito ng templo ng mga. Hindi na kailangan. Kasi nagpahayag lang ang presensya, ang hindi ng Diyos. Nagbagong mukha ni Jesus na yung maputi. Maliwanag ang si Elias at Diyos. Kung mabasa niyo dyan sa Matthew 17, 1-3. As light in the world, ang kingdom, ang ibig sabihin, si Jesus ang liwanag sa pagitan ng kanyang mukha. At sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ako na ang liwanag ng sanlibutan. At sinabi niya, kayo rin ay maging liwanag sa sanlibutan. Let your light to shine before men, that they may see your good work. Ikaw noon, sinabi ko pastoran ninig, nag-break up ka. Sabi niya, hindi. Kung totoo yung mukha mo, manalangin ako sa Panginoon, tuloy ang plano. Pero kung nag-break up ka, ayaw ko. Baka hindi yun ang tunay na mukha. Baka hindi yung tunay. Kailangan kung ano yung mukha mo, linisin mo na. Huwag mong balikan ang kulay. May matang para pinubog sa ako na hindi na dito lahat. Tapos maliit yung bawar bangkay. Natural! Eh kung manamutla ka, kakain ka ng mamulang mundo ng sikawan. Amen! Amen! Talbos ng kamote. Pag namulang-mula yung labi mo, ibig sabihin, manusod ka. Dahil yan ang bitch ng katawan mo kung hindi ka. Kung namumulta, huwag kang mahiya. Punta ka sa doktor, magtanong kung anong vitamin na kailangan. Huwag punta ako! Kunyari mamula! Ay, punta ka lang! Maya-maya, paglaman, patay ka na. Huwag punta muna ng gates. Bumihit ka pala yan sa mga kinabang ng gates na muna mo. Ha? Ito ang gates. Ang mukha natin gates. Kung ano ang nasa loob mo, makikita sa labas. Kung talagang namula-pula ito, katulad kay Isaw, na sa nila namula-pula. Tunay na pula-pula. Walang tulad. Hindi katulad kay Jezebel, pininturahan niya ang kanyang mukha. Sabi ng Biblia. Na hindi kailangan yung artificial. Gusto ng Diyos, real. Siya ang nalikha. Bakit ka magsisisi sa sarili mo? Gusto mong gawin. Ang kilay mong ganon. Ganon na! Rinisin mo lang! Huwag mo na punutin niya at saka punuhan ng pindilpin. Lapak! Ang tawag sa paglilis, falsification of public documents. Tampering. Di public document. Huwag mong tampering ang mukha mo. Kung ano yung original, yun ang hinahanap ng Diyos. Original at hindi Xerox. Amen! Palagpakan ng Diyos! Ayaw ng Diyos ng Xerox sa kabuhay! Gusto niya original na siya mismo ang nakatiba. Bakit pinurang mo yung original? Hallelujah! Linisin na. Huwag naman ka mag-Rusyang. Ayusin ng buhok. Mamahalin natin pwede yan, mga kapatid. For the Lord. Lahat. Bakit ka napaka-opera ng ilaw? Tapos pag nagpaligaw ko, pakasuhan ko ng ilaw mo. Ganito. Ako, gusto ko ng ilaw ko eh. Kahit ano pang gawin ko, salamat sa Panginoon sa ilaw. At ang pasalamatan ko sa Panginoon ang ilaw ko, ang butas sa pagkapa. Dahil kung pataas pa, pag-ulan, puno na. Kaya hindi nakamali ang Diyos na. Sabi ni Pastor Lani, ko ang bukay daw. Minsan sinasabi na mag-inang kaya, ilan ko lang pagkuhan sa iyo. May ibabag na magpapuhan daw. Kita mo yun? Kaya kung kaya mo lang na pinong, nakita mo ko yung mga pastor, pakakitong na lang, nag-artista na lang. Kasi po na nag-artista, mukha. Kasi pa yung pinang babae,
pangit ka, hindi naman ginagawa. Kaya mga kapatid, ganito, nung nakita ko yung mga estudyante na speaking tongue, hindi muna ako. Totoo ba ito? Kaya ako ang pinaka-rate. Nung ako na, hindi ko na mapigilan na sarili ko. Lord, real na talaga ito, real. Then after the meeting, by the Spirit, makita ko na iba na ang aking naramdaman. Hindi ako takot. Doon, kahit pagbigay ng mga babasahin, takot ako. Ngayon hindi na. Tumayo na ako at ginamit ko na ang kapangyarihan ng Diyos. At hanggang ngayon, taglay ko pa, ramdam ko pa ang anointing ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Glory to God. Kahit sa anointing, ano ang problema ang lumating? Kaya ng Diyos. Hallelujah! Kaya ng Diyos. Ako hindi ko kaya. Diyos siya kaya. Ha? Sinabi niya nila ang matatakot. Kaya dito, sa mag-iwanag na parang araw, ang mukha ni Jesus ay nag-iwanag na parang araw, parang may pritsyo ng araw sa mukha. Akala mo parang araw, ay meron pa ng presensya yun. Mukhang araw lang. Parang timpik lang ng ilaw. Pero tingin mo man sa naramdaman na ito pala, isa sa mga patandaan na may anointing. Itong isang kilalang preacher na si William Branham. Habang siya nag-preach, may iwanan. At iwanan ng Diyos, pinipili nila at pinapabless. Sabi niya, ito ang huling propeta. Ako naniwala, pero huwag naman ang pili na siya ng huling propeta. Marami pa naman ang buhay na ginagamit pa ng Diyos hanggang ngayon. Amen? Ang patunayan ay patay na. Marami pa yung mga preacher. Kaya maniwala, lahat ng mga preacher may anointing, lahat ng mga pastor, lahat ng mga diakonito, lahat ng nililingkod sa Diyos may anointing. Amen. Ito pamalagaan mo lang ng anointing kasi hindi mo napansinin. Kaya minsan, bigla ka lang namumura sa kapitbahay mo, nakakala. Anong kapitbahay na? Mamatay ka sana. Mag-ingat ka dyan. Maya-maya. Sabi ng Terminong Minago, tigok na ang kapitbahay mo. Ano ka nila namatay? Hindi mo nila noon. Ano lang, nagkasakit. Kaya namatay. Hindi mo pala alam na sinabi mo, makamit ka sana. Yung anointing na yan, huwag mo basta-basta bitawan. Ano sasabihin mo? Kasi mangyari yan. Kaya na sinabi ko mangyari na patayuan natin ang simbahan na doon. Dahil sa anointing, mangyari yan kapatid. Tutulong ka ba o hindi? Mag-preach mo na rin para sa lupa niyan. Matutupad yan. Gagamitin ng Diyos ang iba para matupad. Dahil ang anointing ay matibay na papatunay na mangyari ang sinasabi natin kasama ang pananampalataya. Alam ko sabi ko yung Lilin, makapulog ka. Paano yung bago? Uy, nakapunta na ako ro. Sabi, mag-start ka niya mag-release. Hindi madali, hindi mag-start. Yan yan, hindi naman sa Hong Kong. Ito naman sa amin, dalis mapunta ka ng Hong Kong. Tama yan! Matulog ka sa buhay. Nakapunta. Pag sinabi, magkapunta ng lumas pa ito, nagdaro. Sinama ko ang mga pastor doon para malakas ang anointing. Kaya doon, may lupa na agad. Next year, mapapatayo na tayo sa bagyo. Amen? Mapapatayo ng building. Hallelujah. Kahit hindi mamuna ang tagaytan. Ha? So, wala naman sabihin, mangyari. Sinabi ko kay Michael yung director. Nung doon kami sa as, wala pang gulong. Pastor Big. Ibig sabihin, kung tipitulahan mo yung ano, bumo kasi silaw, green or blue. Ako, no! Bakit ititurahan? Alisin itong bubong kahit gawing third floor. Oo! Hindi ako ay... Naisip ko na wala kang kaya bakit naman gawing third floor yan. Nung pumalit siya, sabi na ba, I cannot believe. This will happen. Ha? Sabi ko, you believe because you saw it. But more blessed those who believe. Ha? Na hindi pa niya nakikita. Amen? Kaya, nagmata na tayo. Alam nyo, ay isip na yung upan. Kung upan na maligaya. May nagpuna ng nag-practice na. That will be owned by public. Hindi pa naman pa rin doon. Pero practice na yan. May nag-practice. Ay nag-practice sa Panginoon. Pero kaya wala. Basically, anointing. Ha?
Lobat na. Hallelujah. Kaya ang paliwanag na parang araw ang mga katuwid. Ha? Matthew 13. Kumayit. Matthew 13. O bita tayo konti mga kapatid kasi konti na lang. Sa Matthew 13, Pakikabit, 4 pakikabit. sinabi dito, Hindi ka. Kumandapin. Di sa pinakababa. at nagturo siya ng maraming bagay sa magitan ng mga talinghaga. May sakarian ng kanilang ama, ang may pandinig ay makinig. Kaya ako naniwala sa anointing. Tuwing may lihens, mayroong epekto yan. Kaya ang pangarap ko mapuno ang Lolita talaga mangyari yun. Hinihiling ko lang may proper na anointing ang mangyari. Ang galing. Kaya noong Mayo 8, 1998, nangyari ang anointing bilang bishop doon sa Bunaging Christian Church. Ito ang pinaka-leader ng Assemblies of God noong panahon. Siya nagtanggap ng anointing mula sa mga pastor sa Amerika para mag-lead sa Pentecostal dito sa Pilipinas. Naging successful ng leader si Pastor Chris Tanlo. Bago siya namatay. Bago siya namatay, inalok niya ako, Pastor, nasa Bunaging ka na. May ministry ka na hinahawakan. Independently na sa City of God. Hindi ba kailangan anointing? Sabi ko, Pastor, gusto ko nga. Kasi lang, gusto ko lang may taong kumilala sa ministry ko sa Panginoon. Na siya mismo ang mag-alok. Hindi ako, baka hindi pa ako karapat-dapat. Sa Pastor, pwede na. Gusto mo, magsagawa tayo ng seremonya para tanggapin mo ang pagkawis ko. Kapatid, malaking karangalan para sa akin. Tinanggap ko, iiyak ako, niyakap ko siya. Doon Mayo 1998, naganap ang final na pagpatong ng kamay, pagtanggap bilang bishop. At pagkatapos, ilang buwan ang nakaraan, pinawi siya ng Panginoon. Wala na siya dito, nasa langit na. Parang Elias, kung paano niya pinasmasan sa Eliseo. I believe this anointing. Kaya mga kapatid, hindi ako nakalilangan sa tuwain dahil kasama ko ang Diyos. Hallelujah. Amen? Dahil kasama ko ang Diyos, kasama ko kayo, lalo matibay, lalo malakas ang pagtagumpay sa anumang plano natin. Amen? Nung sinabi ko rito na i-ano natin ang lugar para maging banal, yun, na-spell na tayo sa atin na. At hindi na nalalaman ng mga bata, hindi na pinasukan ng aso. Noong linggo sinabi ko, nung tumayo ako kung narito kayo noong linggo. Sino bang narito noong linggo? Noong linggo? Nasa mga lahat, sino ang narito? Ay, narito, hindi lang pa yun. Nung ako tumayo, sinabi ko, ramdam na ramdam ko ang presensya ng Diyos. Narinig ba niya ako? Sa mga awitin pa lang, sa mga gawain, bago ako ng mensahe, ramdam na ramdam ko ang presensya ng Diyos. Ngayon, nadagdagan ko talaga ang Diyos dumalaw sa atin at ang presensya. Alam nyo, may video tayo. May picture. Hindi lang lahat tayo may picture kasi hindi sa Diyos. Pero, hindi ko alam, bakit si Pastor Anel gusto siya mag-picture. Kaya habang na-picture, masaya rin ako. At yung message natin, pinadala ko sa Hong, ipadala ko na sa ibang mga lugar, ang tungkol sa pagtagumpay sa tapat na naglilingkod ang mensahe ng linggo. Kaya nandiyan ang buong mensahe sa magitan ng video. Noong ibilang kami ng picture, sabi ko kay Pastor Karisma, pag-develop natin kasi gusto ko ipadala doon sa Hong Kong, natingin si Pastor Abudi at yung iba. Nung nag-develop ng picture, mga kapatid, malaking kulang ang aking naramdaman. Nung picture na ito nung Sunday, na maliban na sinabi ko na ano yun,
I feel the presence of the Lord. Sa pagkita naman ng picture, naka-attract sa akin. Naka-attract ako. Bagaman ito ay reflect ng araw, ilaw, parang hindi masyado paniwalaan. Pwede naman ako madali kumbinsido. Kaya sinabi ko, hindi naman ako kumbinsido. Pero bakit nagkakataon na sinabi ko, ramdam pa ang presensya ng Diyos? Kahit sikat lang ng araw, nagbigay sa akin ng malaking mensahe. Dahil may maputi na hindi ko alam kung paano kamera. Kamera rin natin namin. Mula dito, may ilaw naman yan, di ba? Dapat yung ilaw, kalak. Pero yung liwanag, oo, tapos tumagos dito sa likod ko. Dapat ang ilaw yan lang eh. Wala naman tayong midnight, wala naman tayong parang ano yan, spotlight dito eh. Yung ilaw na yan na kalak naman ng ilaw eh. Tapos wala namang araw doon. Pero alam niyo mga kapatid, habang ako nag-reflect sa sabi ko, ramdam pang presensya kasi totoo na. May ilaw sa likod. No? Ha? Pero, galing naman. Tumagos dito eh. Kita ba niya mga kapatid? Ako hindi ako convinced dyan. Ganyan na natural na. Kasi minsan yung kamera, makakapture naman ng ilaw, lalo na kung araw. Pero walang araw dito. Dito sa kamera yata ang araw, no? Tapos, sarado naman dyan. Ito lang ang bukas. Kaya siguro, paano yung pastoral pinicture ito? Na tumagos ng ilaw sa likod ko. Pero, hindi ko ako nila. Wala naman yung, ano eh. Doon ang ilaw, dapat dito lang, madilim na sana dito. Ay, tumagos sa ilaw. Kasama sa sinabi ko, ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ako natutunan sa iyo. Na mas mataas ang hindi. Baka nagkakataon lang. Ako mismo na-feel ko lang kasi bakit naman sinabi ko, ramdam ang presence kasi totoo naman habang ako nakaupo. I feel the presence of... Hindi ko naman alam kung na-feel the presence ng ko. Ako feel ko yan eh. Kaya ito napapatunay na may presence. Pero, hindi naman kapatid yung matibay, isa lang ito eh. Kailangan may ebidensya pa ba ako? Natunay ang sinabi ko noong linggo na I feel the presence of the Lord. Baka meron pa. Oh. Titingnan ko muna yung isa. Dito naman tayo kami na. Kasi wala namang araw yan eh. Ano ba itong picture? Bakit? Isa na naman picture. Dito naman ka. Ay wala nang ilaw doon. Ay patay mo nga yan eh. Dito niyo yung bumilya, patay yan eh. Sarado eh. Saan ang galing yung puti eh? Hallelujah. Alam mo, ako ngayon, nang pagpusin sa Panginoon, para nananabuti yung pala yung buko. Hindi ako madali maniwala dito. Ha? Ipasentify ko ito sa kamera kasi baka sinabi lang dinagdagan ng ilaw, pwede naman natin gawing artificial yan. Hindi artificial yan. Tunay yan. Ay wala nang ilaw. Sa likod pa, patay ang ilaw. Dalawa. Di ba matibay ng ebidensya mga kapatid? Pinagpapagaling naman, matibay na. Ang sabi ng Biblia, tatlo nga eh. Tatlong lalaki yung yung sinabi kay Saul. Tatlong lalaki. Tatlong lalaki. Ay tatlo. Mga kapatid, kanina, doon sa kabila. Doon. Ito naman dito. Ay ba't dapat ako dito o kung saan-saan? Ay ba't sa likod ko palagi? Kasi namarang na salita ng Diyos eh. Paano yun? Sana mag-explain natin ito. Pero maglunan ako, wala nang ilaw din eh. Dito para may lulap ako kasi may ano pa dyan eh. Kaya, may liglig. Pero sabi ng Diyos, natulan ng liwanag ng araw eh. Eh di ko nilalunas ang ano yan eh, walang araw eh. Walang pamilya, patay na eh. Eh nandito pa rin. Ramdam natin ang presensya ng Panginoon. Amen! Kahit walang picture, kung mayroong picture, makikita natin kung ano yung
pusit di sa mukha ko. Sa bato. Sama. Kaya ito mga kapatid, magpapagkilmay. Pagkala ko hindi ko na malalaman ang sarili ko Hindi ko ito pang malaki. Ayaw ko lang ipang mayabang ito. Nung linggo, tayo lang nakakaalam dito Huwag na sabihin sa iba, hindi maniwala yan. Nung linggo lang dito Yung ibang picture, wala naman ganyan. So, lalo lang napapibay sa akin. Walang ilan. Wala. Pero alam niyo mga kapatid, pangatlong picture, magulat kayo. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Glory to God! Ay, nato ngayon! Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus! Hallelujah! We feel the amazing power of God! Oh Lord! Hallelujah! Panginoon, salamat mo sa ordinaryo lang na mga palatandaan. Hindi namin mabilang ang kagalakan
plano sa mga bawat buhay ko. Narito kami ni handa namin sundin. Handa namin kayo paglingkuran. Kaya Panginoon, ang hinihingi namin sa iyo, ipatuloy mo lang sa amin, paliwanag mo ang plano mo. Dahil wala kaming tutol, handa kaming sumunod sa iyo. Salamat po Diyos. Salamat po Diyos. Lahat ay magpuri sa Diyos. Hallelujah! Panginoon Diyos, sumama ka sa amin. Hindi, huwag mo hawakan. Kahit saan kami naroon ka rin. Pag-ingatan mo anak sa ang mga anak mo sa ating mga kapamakan. Alam namin na galit sa amin, na kami kaaway ang demonyo. Naghanap laman ng paraan upang kami dinalhin, sinain. Ngunit kayo po, Lord, sige. Katulong namin na matagumpayan namin ang lahat. Magtagumpay lang at matupad ang plano mo sa amin. Kaya Panginoon, salamat sa spiritual healing. Salamat sa physical healing. Salamat